kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay patungkol sa dating Eat Bulaga host na si Anjo Iliana. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil muli na naman po nitong tinira ang Senate President at original or isa sa original host ng Eat Bulaga na si Tito Soto. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, ayon dito ay tinitira daw po siya ni Christy Fermin at ayon dito mga kaparokya ay troll daw po ito ni Senador Tito Soto. Matatandaan mga kaparokya sa panayam ng PEP.PH ay nagkausap daw di umano sila ni Bossing Vic Soto at ni Maru Soto, kapatid ng butihing senador, na kung saan ayon dito ay ceasefire na daw po between Tito Soto at Anjo Iliana. So ang bangis ni Anjo Iliana para kalabanin ang butihing senador. Gayong siya naman po ang nanguna about sa issue. Kaya ako naniniwala ako na dapat po talagang mag-file po ng kaso ang butihing senador na si Tito Soto or ang Tito Vic and Joey sapagkat ayon kay Anjo Iliana ay may anomalya po na naganap sa Eat Bulaga. May sindikato daw di umano sa nasabing noontime show. Mukhang sisirain pa po neto ni Anjo Iliana ang legasiya na pinaghirapan niya po ng legendary trio at talagang punteriya po nito mga kaparokya ang Senate President. So niya po mga kaparokya, ayon kay Anjo Iliana ay troll daw di umano ni Senador Tito Soto si Christy Fermin. So yun nga po mga kaparokya, sa live ni Anjo Iliana ay nagbigay po siya ng mensahe kay Christy Fermin. So yun nga po, sabi dito, kamusta po kayo maring ate Christy Fermin? Ayon to kay Anjo Iliana. Christy Fermin, grabe naman kayong makabanat sa akin. Magre-request sana ako eh. Pwede nyo ba akong i-live bukas? Live tayo bukas, Christy Fermin. Total di ba ang tapang-tapang nyo? Christy Fermin, halatang halata naman ikaw ay bata ni Tito Sen, di ba? Saad pa nito mga kaparokya, ang usapan namin ceasefire. Ang ibig sabihin nun stop firing. So meaning to say mga kaparokya, stop firing na pwede po ulit ma-i-open ang issue once na makante si Anjo Iliana. Wala nang siraan, wala nang batuhan. Pero ilang araw mo na akong binabanatan, kanina binanatan mo na naman ako. Di ba nga ceasefire na? So ano ang lumalabas nito? Hinala ni Anjo, may kinalaman si Tito Soto sa patuloy na pagbanat sa kanya ni Christy. Ayon pa kay Anjo Iliana, sinabi ba sa'yo ni Tito Soto na, "Oh Christy, ikaw na ang bahalang bumanat kay Anjo"? Grabe ang isip na meron si Anjo Iliana, mapanghinala. Ano bang nangyayari kay Anjo Iliana at ganyan siya mag-isip? Napaka-immature mga kaparokya. Alam mo yung daig pa yung bata kung mag-isip sa ginagawa ni Anjo Iliana. Alam ko namang pareho kayong taga Channel 5. So anong ibig sabihin na porkit parehas na taga Channel 5 ay magkakampi na? Napaka-irrelevant ng issue ni Anjo Iliana. Hindi naman magsasalita si Christy Fermin kung walang blessing nagpaalam sa inyo. So grabe mga kaparok, hindi po natin alam kung anong tinira nito ni Anjo Iliana at ganyan siya mag-isip kay Tito Soto. Walang troll si Tito Soto, sadyang marami lang po talagang sumusuporta sa Tito Vic and Joey at sa Eat Bulaga at isa pa mga kaparokya, DDS siya, malamang maraming mambabash, maraming netizen ang magiging against sa kanya dahil alam naman po natin mga kaparokya, maraming supporters ang Pangulong Bongbong
Marcos. Tingin ko mga parokya, political motive ang ginagawa ni Anjo Iliana to divert the issue about nga po sa flood control anomalous na kinasasangkutan niya po ng ilang DDS senators like Senator Jinggoy Estrada na dating amo ni Anjo Iliana. Opo mga kaparokya, dati po siyang staff ni Senador Jinggoy Estrada. Kaya naniniwala ako that there's someone behind it and back his up. At ayon pa sa sinabi sa live ni Anjo Iliana ay i-live mo ako bukas, i-live daw siya ni Christy Fermin. Zoom tayo dito, bibigyan kita ng regalo. Ano ang regalo ko sa iyo? Box. Bubuksan ko yung box. May i-reveal ako sa iyong babae dahil ikaw naman ang mahilig magtanong. Itanong mo kung sinong babae yung ilalabas ko nga. Ikukwento ko sa iyo, totally, nagkakatrayduran naman dito. Meron ng usapan na ceasefire, binabanatan mo ako. So Christopher Min, hinahamon ko po kayo kung talagang matapang kayo. Alam mo naman yung telepono ko. Tawagan mo ako tapos Zoom tayo tapos magbabox reveal ako. Magbabox reveal ako sa iyo ng isang chicks. Bahala ka nang magtanong kung sino yung chicks na iyon at kung ano ang kaugnayan niya sa usapan natin. Explain ko ng buong buo. Kung talagang matapang kayo, Christy, kasi banat kayo ng banat, nananahimik ako dito, ayaw nyo akong tawagan. Kung talagang matapang ka, sana'y makarating ito kay Christy Fermin. Hinahamon kita, mag-usap tayo. May dala akong regalo, bubuksan ko, box reveal. May lalabas dyan na babae. Kapag tinanong mo sa akin kung sino yan, saka ko sasabihin kung kaninong kabit yan. Okay, Christy Fermin, sana tanggapin mo ang hamon ko. Sana hindi ka mapikon. Matapang ka tanggapin mo yan. Tanggapin mo ang hamon ko para may masirang tao dito. Okay? Go! So grabe si Anjo Iliana, katapang naman yan. Baka pag kinasuhan ka ni Tito Soto ay sorry ka. Grabe, anong nangyari kay Anjo Iliana? Natatawa ako dahil napaka-irrelevant ng issues nito. Alam mo yung batang nagtatantrums, yan yung nakikita ko kay Anjo Iliana. Walang delikadeza, walang kahihiyan. Kumbaga, hindi niya na lang nirespeto ang butihing senador na si Tito Soto. Kung politika lang, at kung ang paniniwala niya or naniniwala siya kay VP Sara, ay wala naman pong pakialam doon si Tito Soto. Suportahan niya yung gusto niyang suportahan, pero ang sirain ang pangalan ng isang tumulong sa kanya sa karir niya mga kaparokya bilang host ng Eat Bulaga, ay tingin ko parang hindi katanggap-tanggap yun. Hindi muna nito inalam kung troll ba talaga ni Tito Soto ang mga ito dahil ako naniniwala ako na ang mga vloggers na Eat Bulaga ay mga vloggers or sumusuporta din po kay Pangulong Bongbong Marcos. Solid yan mga kaparokya, yung mga vloggers ng Eat Bulaga. Halos lahat ay sinusuportahan or nasa side nga po ng Pangulong Bongbong Marcos. Natural mga kaparokya, DDS supporter si Anjo Iliana, dapat expect niya na mayroong basher na matatanggap ito. So yun nga po mga kaparokya, sumagot po dyan si Christy Fermin. At ayon kay Christy Fermin from Cabinet Files, akala ko ba nagkaayos na sila? Bakit may ganyan pa siya? Tanong ni Christopher Min mga kaparokyan. Nanindigan si Christy na hindi niya nakakausap si Senador Soto. Saad nito, tandaan mo hindi ako pwedeng makipag-usap kahit kanino. Eksklusibong tao yan mga kaparokya, si Christopher Min. Sarili kong opinion yun, hindi ko kinakausap ang mga Soto. Never. Ano ba naman ako? Pakawala ba ako? Ano ba? Hindi naman ako troll. Tayo naman nagtatrabaho ng paangat. Unang-una, hindi ko igigest si Anjo sa SNN at saka sa CFM. Sayang ang oras. Grabe, na real talk dito si Anjo Iliana. Ibig sabihin ay wala pong kwenta
si Anjo Iliana. Hindi daw pag-aaksayahin ng oras ni Christy Fermin ang isang Anjo Iliana. So yun nga po mga parokya, ayon pa dito marami pa tayong mapagbibigyan ng oras sa kapaki-pakinabang at saka kahit kailan ayoko sa walang utang na loob, di ba? Yung mga hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan, di ba nga, nasasaktan tayo kapag ang pagkakaibigan ay trinatraidor. Ayaw natin yon kasi nandun yung pagpapahalaga natin tapos tatraidorin ka lang pala. Ayoko talaga sa dila niya, hindi ko siya i-guest, sayang yung oras ibibigay ko sa iba. So grabe, ni Real Talk ni Christy Fermin, si Anjo Iliana. Ibig sabihin mga kaparokya ay walang kwenta si Anjo Iliana kung kaya ayaw niya itong makausap. So yun nga po mga kaparokya, tama naman po ang sinabi ni Christy Fermin sapagkat sariling opinion lamang niya ito. Kahit tayong mga vlogger, mga kaparokya, ay sariling opinion lamang po natin yung pinagsasabi natin kay Anjo Iliana. Wala pong pwedeng dumikta sa ating mga small vlogger or sa mga malalaking vlogger man po yan or sa mga small vlogger na tulad ko sapagkat karapatan po natin yon. Pero mga kaparokya, agree po tayo sa sinabi ni Christy Fermin na walang utang na loob si Anjo Iliana dahil alam naman po natin mga kaparokya kung gaano siya minahal ng legendary trio, kung paano siya tinulungan nito nung time na palubog na po ang kanyang karir na kung saan ay kinuha nga po siya bilang host ng Eat Bulaga. Isipin nyo mga kaparokya, 21 years in the service as a host nga po ng Eat Bulaga. Yung ba mga kaparokya, hindi ka ba mahal ng Tito Vic and Joey? Kasi kung hindi ka nila gusto, anytime ay pwede kang mawala sa Eat Bulaga. Kahit pa si Tony Toviera ay walang magagawa kapag nagdesisyon ang iconic trio. Sana magkaroon ka na lang ng respeto kahit huwag na nating sabihin na utang na loob. Sana ginalang mo na lang ang mga taong nandiyan nung time na walang-wala ka. Ngayon, dahil sa paniniwala mo political, may sisirain kang tao. Well mga parokya, hindi naman to papansinin ni Tito Soto dahil alam naman din po ni Tito Soto na wala ding kwenta kung papatulan pa nito ang dating kasama sa trabaho. Pero ako mga parokya, if I were Tito Soto ay sasampahan ko ito ng kaso ng sa gayon. Di na po pamarisan ng iba. Grabe. Hindi na maganda ang nangyayari kay Anjo Iliana. Mukhang ito pa nga po ata yung gumagamit ng pinagbabawal na gamot na tila pinaparatang nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Parang wala na po sa katinuan si Anjo Iliana at talagang nagpapaka-relevant na lang sa mga Soto, kay Tito Soto sapagkat wala na po kasi talagang pumapansin sa kanya.